Sa malawak at walang limitasyong mundo ng teknolohiya, bawat click at bawat post ay may dalang responsibilidad. Pero alam ba natin ang epekto ng bawat ginagawa natin? Ngayon, samahan niyo kaming suriin ang tunay na halaga ng ating mga digital na aksyon. Tignan mo, Jake, yung kaklase natin si Ana. Apakabadoy ng profile picture. Pinost ko to sa GC. Tignan mo, ang daming nag-react. Mika, parang hindi ata okay yun. Ano na lang mararamdaman ni Ana kung ikaw yung nasa kalagayan niya? Ano naman? Bakit ang daming negative comments sa picture ko? Tapos sa GC pa talaga? Sino kaya nag-share nito? Mika, seryoso ako. Diba, naalala mo naman siguro yung seminar na inatanda natin na about si cyberbullying na kapag natin nabully yung isang tao online, pwedeng magdulot sa kanila ng malaking impact. Oo nga, no? Hindi ko naisip yun. Baka sobra ko siyang nasaktan. Ana, wait! Pwede ba tayo mag-usap? Doon tayo. I'm sorry ulit ha. Sana okay ka na. I promise di ko na ulit gagawin yun. Okay lang yun, Mika. Naiintindihan ko. Saka salamat po sa sinabi mo sa totoo. Ang mga salita at kilos natin, kahit online, ay may epekto sa ibang tao. Piliin nating maging mabuting tao, sa chat, sa post, at sa lahat ng pagkakataon. Grabe, Nina. Hindi ko mahanap yung format para sa report natin. Sobrang stress na ako. Relax lang, Kalista. Tignan mo sa guidelines na sinend ng prof. Diyan lahat nakalagay. Eh, ikaw kasi, sobrang ahit ka na. Ako naiwan na. Pwede bang tignan ko saglit yung file mo para makopya ko lang yung formatting? Sure, pero mamaya na. Ayusin ko muna to. Nina, bakit? Hindi naman niya malalaman. Pareho naman kami ng ginawa. Dali lang, Kalista. Bakit parang magkaprehas ang gawa ninyo ni Nena? Pwede ba magpaliwanag kayong dalawa? Teka lang, Kalista. Ikaw pa yung nag-edit ng file ko? Kasi kanina pansin ko parang may nawala sa ginawa ko. Oo, Nina, kinuha ko. Yung file mo kasi sobrang behind na ako, pero inayos ko lang naman. Kalista, dapat di mo ginagawa yun. Dapat mo igalang ang gawa ni Nena. Dapat kang gumawa ng sarili mong gawa. Ina! Sorry talaga. Alam kong mali yung ginawa ko. Dapat humingi na lang ako ng tulong sa'yo kaysa i-edit ko pa yung file na walang paalam. Okay lang, Kalista. Sana next time maging honest ka. Pwede naman kitang tulungan. Magsabi ka na. Number 2 na. O, ganito lang yung format ha. Sa susunod, kung nahihirapan ka, magsabi ka lang. Hindi yung kunin mo lang yung files ko tapos i-edit mo. Salamat, Nina. Hindi na promise, hindi na mauulit yun. Talaga, hindi na mauulit yun. Ang respeto sa trabaho ng iba ay mahalaga, lalo na sa paggamit ng mga computer. Huwag mong galawin ang trabaho ng iba nang walang paalam. Sa respeto at pagkakaisa, mas magiging maayos ang lahat. Saglit lang, Danica ha. Bibili muna ako ng coffee. Pakibantayan mo na ng laptop ko. Sure, no problem. Gusto ko pansit na? Ano kayang laman nito? Baka naman may thesis files dito na pwede kong gamitin. Oh wow, diary pala ito. Ang daming juicy na kwento. Salamat, Danica. Pakabait mo talaga. Walang ano man. Grabe, nabasa mo ba yung tungkol kay Maria? Sobrang drama pala ng buhay niya. Ano pinag-uusapan niyo? Wala. Danica, ikaw lang may hawak ng laptop.
mo ba yung file ko? Hindi naman, ano bang pinagsasabi mo? Bakit kumakalat yung laman ng personal document ko? Maria, sorry talaga. Oy, inopin ko yung folder mo. Alam kong mali, pero curious lang ako. Danica, mahalaga ang privacy. Sana inisip mo man lang kung ano yung naging epekto nito sa akin. Oo, tama ka. Patawarin mo ako pag sasabihan ko rin yung mga pinagsabihan ko. Guys, mali yung ginawa ko. Hindi ko dapat binuksan yung file si Maria. Please, i-delete nyo na yan at huwag nyo na ikwento pa. Paggalang sa privacy ng iba ay mahalaga, lalo na sa digital world. Ang paggalugad sa files ng iba nang walang pahintulot ay hindi lang mali. Ito rin ay isang uri ng paglabag sa tiwala. Piliin natin ang respeto at integridad sa bawat aksyon natin. Ang hirap mag-isip ng bago. Deadline na pero wala pa rin akong maayos na linya. Ang ganda ng pagkakasulat nito. Parang bagay na bagay sa tinyong contest. Gayahin ko na lang kaya, dagdagan ko lang ng konti para naman hindi halata yung mga linya. Parang kailan lang nang ikay lumisan, hindi pa rin malis sa aking isipan. Parang familiar yung lines niya. Hindi ba parang napanood na natin nito sa isang video? Oo nga, may napanood na akong spoken poetry online. Halos kaparehas lang ito. Leia, your performance was passionate. But we have a concern. Your lines are very similar to a spoken poetry piece we've encountered online. Can you confirm if this is your original work? Opo ma'am. Inspiration ko lang po yung napanood ko, pero iniba ko po talaga yung mga ibang lines. Iniba ko po yung ibang bahagi ng napanood ko pong video. Leia, using someone's words, even if you tweak it, without proper credit is a plagiarism. Yes po ma'am. It's a form of stealing someone's intellectual properties. Pwede kang makasuhan yan. Sorry po. Mali talaga yung ginawa ko. Dapat hindi ko na ginaya yung iba. Kapag gumamit ka ng gawa ng iba, hindi mo lang ninanakaw ang kanilang pinaghirapan, kundi pati ang pagkakataong gumawa ng sarili mong obra. Sa bawat paglikha, piliin ang pagiging totoo sa sarili at sa iba. Mia, nakita mo ba yung bagong project ni Marco? Parang ang ganda. Oo, pero ang yabang niya talaga minsan. Parang gusto niya siya lang lagi magaling. Alam mo, may naisip ako. Paano kaya kung sabihin natin na kinopya niya lang yung gawa niya? Wala, Mia. Parang sobra naman yata yun. Yan o, ngayon, tignan natin kung papaliwanag siya. Alam mo ba, si Marco daw, nang-okay lang ng project, nakita sa social media. Talaga? Kapal naman ang pagmumukha niya. Mia, ano itong pinagsasabi mo sa social media? Pinaghirapan ko yung project na yan. Nakita ko lang naman online parang may kahawig yung gawa mo. Kaya sinabi ko lang. Dapat bago ka manghusgay na alam mo muna kung saan galing yung project. Ma'am, ito po yung frames at saka po yung sketch na ginawa ko para po maging yung project. Salamat sa paliwanag, Marco. Mali ang ginawa ni Mia. Kakausapin ko rin siya tungkol dito. Pasok. Mia, ang pagpo-post na hindi totoo ay mali. Nasira mo rin ang reputasyon ni Marco. Kailangan mong ayusin ito. Marco, sorry talaga sa ginawa ko. Alam kong mali yun. Sana mapatawad mo ako. Okay lang yun, Mia, pero sana sa susunod, alam mo na siguro sa yung mali at saka hindi bago ka mag-post.
Ang pagbibigay ng maling impormasyon, lalo na sa internet, ay nakakasira ng reputasyon ng iba. Piliin natin ang katotohanan at ang pagiging responsable sa bawat post at salita. Ay, ang hirap naman na ito. Ang daming tools na hindi ko magamit dahil free version lang. Uy, Mia! Anong nangyari? Mukhang stress ka ata. Kailangan ko kasi ng magandang design para sa project natin. Pero kulang ang features dito sa Mia. Alam mo, may solusyon ako dyan. Meron akong crack version ng software na ginagamit ko. Gusto mo share ko sa'yo? Libre lang. That version? Di ba risky yan? Ay hindi, matagal ko na ginagamit to. Tsaka ano pong sasayangin mo, libre lang to. Sige na nga, wala na ako ibang choice eh. Wait, kunin ko. Ang ganda ng gawa mo, Mia. Anong software ginamit mo? Premium software po, sir. Alam ko mahal ang software na to. May lisensya ka ba para sa software na yun? Mali talaga ang shortcut na ginawa ko. Dapat pala naganap ako ng legal na paraan. Sir, gusto ko po kami naman yung ginawa ko. Gumamit po ako ng crack software. I appreciate your honesty, Mia. Pero mas mahalaga na matuto tayo sa ating pagkakamali. Hila, mali talaga yung ginawa natin. Crack software isn't just a job. It's risky. Sana itigil mo na rin. Kaya nga, ngayon ko lang din na-realize na mali pala yung ginawa natin. Ano ba kasi yung pinaggagawa natin sa buhay? Ang paggamit ng pirated software ay pagnanakaw sa pinaghirapan ng iba at maaaring magdala ng mga problema tulad ng malware. Nako Nina, hindi na gumagana yung internet ko sa laptop. Hindi ko na ma-access yung research files ko. Ang hassle naman yan, Bea. Ano plano mo? Siguro gagamitin ko na lang yung desktop ng professor natin sa faculty room. Lagi naman siya nakalagin, di ba? Hala, di ba hindi pwede yun? Pang faculty lang talaga yun. Eh saglit lang naman, kukunin ko lang yung kailangan ko, hindi naman nila malalaman. Sabi ko na nga ba, mabilis ang internet nila. Perfect para matapos na tong research ko. Mia, anong ginagawa mo dito? Sir, kailangan ko lang po tapusin yung research ko. Pasensya na po. Di mo pa alam na bawal pa ka naman ang computer na yun ng mga mahalagang files din. Sorry po, hindi ko na po ulitin. Okay ka lang, Bea. Ay, ang bigat ng ginawa ko. Munti ko pang makompromise yung data ng professor natin dahil sa gusto ko magmadali. Lesson learned lang. Hindi worth it yung shortcut. Sir, gusto ko po sanang humingi ng kawas sa ginawa ko. I appreciate your honesty, Bea. Mahalaga ang integrity lalo na sa ating mga ginagawa. Ang paggamit ng computer resources ng iba nang walang pahintulot ay hindi lang paglabag sa batas kundi paglapastangan din sa tiwala. Laging sundin ang tamang proseso at respetuhin ang pag-aari ng iba. And wala pa akong naisip na story concept para sa competition. Deadline na mamaya. Ako rin medyo nahihirapan, pero makabuo pa ako mamaya after class portion. Alam mo, may nakita ako sa YouTube kahapon. Ang ganda ng short film na gawa ng isang indie creator. Hindi masyadong kilala, so siguro pwede ko i-adapt ang story niya para sa entry ko. Wait, Sophia, parang hindi tama yun. Original work yung hinahanap nila. Eh gagawin ko namang parang inspired lang, tapos ibahin na lang natin yung title. At ending, sino pa makakano? Ang ganda ng storytelling, napaka-unique ng pagkakagawa. Parang may napanood na akong ganun. Look, it's almost identical to this indie short film online. Sophia, nakita namin ng isang short film online na halos kapareha ng entry mo. Maaari mo bang ipaliwanag ito? Ma'am, sorry, na-inspire lang po kasi ako sa kwento nila. Pero hindi ko naman po intensyon na kopyahin yun.
Ang inspirasyon at ang pagkopya magkaiba, lalo't pinaghihirapan ng creator yun. Hindi yun pato sa ibang contestants. Dahil dyan, disqualified ka na. Sophia, okay ka lang? Hindi, malamang. Nakakaya kaya ginawa akong mali. Ang mahalaga, may natutunan ka. Kaya mo naman gumawa ng sarili mong kwento eh. Ang galing mo kaya mag-isip. Ang paggalang sa intelektual na ari-arian ng iba ay hindi lamang tungkol sa batas. Ito ay respeto sa pinaghirapan ng kapwa. Gumawa tayo ng sariling marka at yakapin ang pagiging orihinal. Jen, may idea na ako. Why not create an app that tracks a person's daily habits? Like, what they eat, how much they exercise, and how much time they spend on their phones. Para malaman nila kung anong areas ang kailangan nilang i-improve. Sounds good. Like a wellness app, di ba? Yeah, we could also have features that recommend specific exercises and diet plans based on the data we gather. Wait, may mga data na sensitive, di ba? Ang dami ng personal info ang malalagay dito. Don't worry, we'll make sure everything is secured. Pero think about it. Super convenient for people to track their health, lalo na ngayon na health conscious ang mga tao. Welcome to our app presentation. This is the Wellness Tracker app. It tracks your daily activities like eating, sleeping, and even your social media usage. We will also send personalized wellness advice based on your data. Interesting concept, pero Carla and Jen, paano nyo mapapangalagaan yung data, yung privacy ng users? We make sure everything's encrypted. We just want to help people improve their lives. Pero, what if your app is used to manipulate people's choices or the data gets into the wrong hand? What are the potential social consequences for sharing so much personal data? Right, Carla? Naisip ko rin, what if people become obsessed with tracking everything and start comparing themselves to others online? Pwede silang magka-anxiety, di ba? You need to consider the ethical implications of the app. How will you handle the user's data? Will it be shared to third parties? So, app like this could trigger unhealthy behavior. People might start obsessing over numbers and data. You must think about the social consequences of creating a system like this. I told you, we should have been more careful with this idea. Naisip ko na, Jen, baka nga mali ang ginawa namin. Hindi namin inisip kung maapektuhan ang mga users emotionally at socially. Oo, and besides the privacy concerns, we also have to think about how our app might encourage unhealthy comparisons. Maybe it could make people feel inadequate. Tama, we need to rethink the whole concept. Ang wellness should be about balance, not about tracking every little things. I've got it. What if we return it into a self-care app instead? Something that encourages mental and physical health without obsessing over data. We could focus on mindfulness exercise, tips for reducing stress, and maybe some motivational quotes. I love it. Plus, we can let users decide what they want to share. And no unnecessary data collection. Everything can be optional. Not comparing yourself to others, just focus on your own wellness journey. Sa paggawa ng mga program at system, hindi lang dapat iniisip ang technical na aspeto. Mahalaga ring timbangin ang epekto nito sa kalusugan, privacy at emotional well-being ng mga tao. Pumili tayo ng mga proyekto na makikinabang ang lahat at hindi magdudulot ng masama. Nice game. Last round na guys. Kaya natin to. Ayusin mo aim mo, Trina. Baka mapatay ka agad dyan. Sorry, first time ko kasi maglaro ng ganito competitive game. Trina, ano ba yan? Hindi ka ba marunong? Nagiging pabigat ka tuloy sa team. Chill ka lang, Lisa. First timer lang si Trina. Eh bakit kasi siya sumali kung hindi siya marunong? Nakakaya sa ibang players.
Gigi, pero newbie alert si Trina. Next time, mag-practice muna bago sumali sa rank. Liza, hindi tama yung ginawa mo kay Trina. Hindi mo siya na-respeto bilang beginner. Naging toxic tuloy yung vibe ng game natin kanina. Dapat supportive lang tayo, hindi nagkakasakitan. Oo nga, no? Mali ako. Nakakalimutan ko. Minsan na lang laro na to. Hindi naman dapat personally, lalo na sa friends. Trina, pasensya na sa ginawa ko. Naging competitive lang ako masyado. Okay lang, pero sana next time maglaan tayo ng time na magturo muna bago ako sumabak ulit sa game. Oo, promise. Tara, laro tayo mamaya. Sige, pero chill na lang tayo this time ha. Sa kahit anong aspeto ng paggamit ng teknolohiya, maging gaming man o social media, mahalaga ang respeto at pagiging considerate. Tandaan, ang tunay na panalo ay yung may respeto para sa lahat. Jake, tignan mo yung... tignan mo, Jake, yung proof. Oo nga, no? Bakit gagawin yan? No. I promise. Bagong Pilipinas, bagong mukha! I promise, hindi ko na ulit gagawin yun. Okay lang. Go! Ah, game na ba? Go! Wait, last. Last ball! Nina! Ay, hindi naman tayo nag-uusap. Nagsiselfon lang tayo eh. Kung may hirapan ka, magsabi ka, hindi yung nangungopya ka. Salamat, Nina. Ay, ulit. Ulit. Anong pinag-uusapan nyo? Ah, wala. Maria. Sorry talaga. Ay, wag kang tumalikod sa ano. Ay, oo. Sumama ka na dito, ah. Leia, your performance. Mia, nakita mo ba yung bagong... Hindi daw tatawa, sabay tawa agad, una pa lang. Ang ganda ah. Lalaki. Ano na ba? Huh? Huh? Yeah. Ano pinag-uusapan mo sa Lazan? Mia, ano itong pinag-post mo sa social media? Oh my God! Oh, yep. Yun na ba yun? Saan yung password niyo? Ay, doon! Saan yung password? Naisip ko pa. Ay, wait lang. Hindi ko naisip. Wait lang. Hindi ko naisip.